Ayan na. Umpisan na mga kababayan ang cooking show nitong mga taong malalaki ang tenga. O, tingnan nyo mga kababayan, o. Si Romualdez mga kababayan na naaninag pa ang kanyang malaking side mirror mga kababayan ng araw. Nagpunta ngayon mga kababayan sa ICI para humarap daw bilang resource person. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Totoo ba mga kababayan? Totoo ba yung mga usap-usapan? Nagagawin daw itong state witness si Tambaluslos mga kababayan. Ang primary suspect mga kababayan, siya pa ngayon ang state witness. Mukhang gagawin pang testigo mga kababayan sa mga nangyayari kurakutan. Siya nga ang primary suspect mga kababayan, di ba, ng taong bayan. Ngayon mga kababayan, oh, tingnan nyo, patawa-tawa pa rin mga kababayan na parang syunga. Kala mo siya ang bida. Ito na mga kababayan, ang gagawing cooking show. Lutong Macau mga kababayan dito sa investigasyon sa kurakutan sa ating bansa. Panoorin niyo po ha. Sir, good morning sir. Ba't kayo na kayo nagpakita sir? Ang taba na no? Magandang umaga. Yes sir. Oh, magandang tenga. Nagpapasalamat ako sa ICI sa Wow, pasalamat pa mga kababayan na inimbitahan siya. So what do you expect mga kababayan? Matinding lutuan na naman ito. Courtesy ng gobyernong Bangag ba kababayan? Tama na. Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on... Wow! Personal knowledge. Ang kurakutan mga kababayan nangyayari under his leadership dyan sa Kongreso. Ikaw nga dapat ang ikulong eh. Kung talaga tutuusin mga kababayan, ito ang dapat na kulong na unang-una. The budget process. Okay. And why not a member of the bicameral conference committee? Wawawi! Ang pilit pinapalabas itong mga buwisit mga kababayan na inosente daw ito si Tambaluslos mga kababayan dahil ang kurakutan nangyari daw sa BICAM mga kababayan. At hindi daw siya miyembro ng BICAM. Ang ibig sabihin nito, ang lahat ng sisi mga kababayan, ituturo nila kay Zaldico. Ang sacrificial lamb ng mga animal mga kababayan. Which na? Si Zaldico lang daw mga kababayan ang utak. Ha? So si Zaldico, mas magaling pa sa presidente, mas magaling pa sa speaker. Ulol lang ang naniniwala dyan mga kababayan. Hindi yan mangyayari kung walang basbas ng kataas-aasang mga kabuayahan dyan mga kababayan. Share any and all information to help. Wow, tutulong pa daw siya mga kababayan na sasakutihin ang mga kurakot. The truth and to give all the facts and information. Ay, naku, Diyos ko. Lord, save the Philippines, Lord, from this grabing pamgagago na sa sambayan ng Pilipino ito, Lord. Harapan na tayong binababoy mga kababayan dito sa kanilang pambubudol na naman, oh. Ititwist na naman, lulukohin na naman ang taong bayan na star witness itong si Tambaluslos ngayon. To help in any way to speed up the resolution of the... Tutulong pa siya pagsakote sa buaya. Samantala, siya nga ang buaya. The fact-finding investigation. Ay, nako. Representative ko, sir, what do you... Anong kabangagan ito mga kababayan? Harap-harapang pangluloko mga kababayan ng mga animal na to. Lord. Dante, ano ang pahayag ni former Speaker Romualdez sa pagharap niya sa investigasyon ng ICI? Tutulong daw siya sa investigasyon para mahuli ang mga kurakot. Lord, why? Grabing pambababoy na ito mga kababayan, no? Lokohan, gaguhan, lahat na nakademonyuhan mga kababayan. Magandang umaga, Ella. Walang maganda sa umaga. Actually, saglit lang yung naging panayam ng media dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ilang mga tanong lang yung kanyang sinagot at agad siyang pumasok doon sa loob ng opisina ng ICI para doon sa investigasyon kaugnay ng flood control project. Siya pa ang star witness ngayon? At doon naman sa issue ng pagdating kay dating... Bakit hindi kasi itinelevise yan mga kababayan, i-live stream? Yan ang kaduda-duda dyan sa ICI mga kababayan na ang nag-create niyan ay pinsan niya. Pinsan niya si Ngagba. Congressman Zaldico ay hindi rin natanong yung House Speaker, dating House Speaker. Eto ngayon mga kababayan, kay Zaldico lahat ng sisi nito. Tungkol dito sa issue ng hindi niya pagdalo dito sa pagdinig ng ICI. Parang ginawang sacrificial lamb si Zaldico mga kababayan.
Unang dumating sa tanggapan Ella ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaninang alas 8 ng umaga si Department o Budget o DB. Ito no mga kababayan no. Kung nangyaring mga kababayan na talagang maganda ang justice system sa Pilipinas at saka mabibitay ang lahat ng mga kurakot. Lahat sila dyan sa Marcos administration mga kababayan. Talagang alam nyo na. Pero anong nangyari ngayon mga kababayan? Sila pa ngayon ang magiging bida. Secretary Amena Pangandaman. Gusto lang daw siya mag-share na kanyang knowledge mga kababayan tungkol dito sa mga kurakutan. Crucial itong mga information na hawak ko. Si dating House Speaker Martin Romualdez pasado alas 9. Ayon kay utang na loob pa namin sa iyo, tambaluslos. Nagtungo siya sa ICI para ibigay ang buong suporta sa investigasyon para mabuksan ang katotohanan. Anya Uy, Diyos ko, ay, maririnig nyo mga kababayan ang mga katagang ito. Gaguhan mga kababayan na naman. Wala siyang tinatago at wala rin siyang dapat itago. Bagamat hindi siya bahagi ng Bicameral Conference Committee. O yan ang yan ang kanyang palusot mga kababayan. Hindi ako kasali sa Bicam. Mangyayari ba yan mga kababayan kung walang basbas ng kaanimalan na speaker na yan? Ang kanyang nalalaman ay kanyang ibabahagi ito. Kaya wag na kayo maniwala mga kababayan dyan kay mga bangag. Dyan sa kanilang mga pautot mga kababayan na investigasyon na ito na ICI ko no. Ang lahat ng ito mga kababayan, paraan para maabsuelto ang talagang mga buhaya mga kababayan maabsuelto. Meron lang silang ilalaglag na ilan mga kababayan and then quits. Hindi na mahahabol yung pera. Absuelto na sila. Thank you. Thank you taxpayers sa donasyon ninyo sa mga buhaya. Lord. I will share any and all information to help determine the truth. The star witness of the show. And to give all the facts and information. I will be here. Facts, facts. Ibang facts ang aming gusto. Ito, 1 little, 2 little, 3. Ito. Here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation for the ICI. Udas! Dagdag pa ni Romualdez, layon niya na liwanagin ang mga issue Isa pa yan nakapula mga kababayan, taga Mindanao daw yan, Tapos, ang nangyari sa DBM mga kababayan, ang Mindanao kinaltasan ng budget. Para matulungan ang komisyon sa kanilang trabaho, mapabilis ang investigasyon. Sa hulian niya ang ebidensya at hindi ang ingay sa politika. Ingay? For sure mga kababayan, yung mga ebidensya niyan, mga na yan. Sila lang din ang manufacture dyan mga kababayan. Lulusot sila dyan. Dahil ang magre-review, sila lang din. Napakatinding lokohan na to mga kababayan. At walang batayang mga akusasyon ang maghahayag kung ano talaga ang... Akusasyon pa yan. In-acknowledge mo na nga yan ng mayroong kurakutan dito sa ating bansa. Tapos sino? Kung hindi kayo. Sino? Mga Duterte na naman, animal. Samantala, si Secretary Pangandaman naman ay nagtungo siya upang ibahagian niya ang proseso ng pagpapasa mula sa National Expenditure Program o NEP hanggang sa ito ay maisabatas o magiging General Appropriations Act o GAA. Pati nga si Bangag ba, kababayan? So, yung invitation sa atin is that gusto malaman ng commission natin. Eto mga kababayan, ang right way nito kung mayroon lang power ang taong bayan na imbestigahan itong mga kababayan, itong korupsyon na nagaganap sa bansa. Ilagay muna sa leave mga kababayan kung mayroong ganyan. Administrative leave si BBM. Alisin muna siya dyan mga kababayan bilang presidente, mag-leave. Kung ayaw nyo mag-resign. Dahil sa kanya nangyari mga kababayan Ano pang delikadesa? Ikaw din mag-iimbestiga sa sarili mong kapalpakan dyan, ka mga kurakutan dyan sa iyong administrasyon. Di ba kapag mga kababayan, example na lang sa police station, kapag may nangyaring kabalastugan dyan sa kanyang police station, nire-relieve na muna mo ang mga kababayan, PNP chief. Hindi, yung chief mismo ng station na yan. Dahil ang investigasyon, magiging variable na mga kababayan kung ang chief andon pa rin. Gayon din dito sa ating bansa mga kababayan. Mag-leave muna kung pwede mga kababayan. Pahinga muna si BBM. Hayaan nyo ang bagong mga kababayan. Sinong maitalaga dyan? And this time, sinong vice president? Sila ang mag-handle independently mga kababayan. Dito sa mga nangurakot under the Marcos administration. Yan ang dapat. Eto, magagalit dito si Adyong mga kababayan, pero gagamitin natin anyway, moro mga kababayan. Not to offend mga kababayan nating pero lokohan.
Oh, yan na lang ang term mga kababayan. Nakakabwisit na talaga, nakakabwisit na lokohan sa ating bansa. Process ng NEP at paano ito nagiging so paano nag-release ng Circus na mga kababayan, oh. Isa ito sa mga clown mga kababayan, oh. Originally no, ipinatawag itong si dating House Speaker Martin Romualdez ay noon pang October 1 at hindi nga ang laki ng tenga, no? hindi nga ito nakarating noong October Side 1 mirror. at sinulatan siya muli ng ICI kung di tayo nagkakamali noong October 7 at ngayong araw na lamang natuloy ang kanyang pagpunta. Supposed to be kasama niya si dating Congresswoman Ako Bicol Party List Representative Ako Bukol Zaldico. Subalit nga nagbitiw na yung dating mambabatas sa kanyang pwesto at lumayas na mga kababayan. Bakit hindi pa yan kasuhan at talagang kansilahin ang pasaporte mga kababayan para ma-deport? balita natin, nasa labas ito ngayon ng bansa kaya hindi siya nakarating dito sa pagdinig ngayong araw ng Anong ICI. gustong ipalabas ito ng mga animal mga kababayan ha? Usang nawala ang pera? Nawala na sa likod ng pagkawala ng pera mga kababayan na kurakot lang sa hangin? Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. The Star Witness! The Star Witness na mga kababayan, Diyos ko. I'm very glad that Ikaw na ang whistleblower, Mr. Tenga. I was invited to the ICI Sarap pingutin ng tenga nitong to animal na share to. my personal knowledge on the budget process. Oo, utang na loob pa namin. And of course, any information about the insertions on the flood control. Kayo nga nag-insert. Diyos ko, mga leche itong mga animal na to mga kababayan. No? Lahat na ng kababuyan ginawa nito mga kababayan, especially yung ayuda. Yan talaga. Yung paggamit nila sa ayuda mga kababayan, 5,000 pesos cash, 10,000 pesos cash. Ganyan-ganyan para sa election. Isa pa yun, dapat na imbestigahan tong animal na to mga kababayan. Basis of my invitation. Winaldas ang pera ng Pilipinas. Shared any Romualdez. personal knowledge and information to the ICI Paulit-ulit. because I want to help the ICI. Help pa. Uy, Romualdez, mahiya ka sa pinagsasabi mong animal ka, yawa ka. Support the investigation, the fact-finding to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Tapos mga kababayan, maniniwala pa kayo dyan sa ICI ni Marcos mga kababayan. Ha? Nagpapasalamat ako talaga sa Pasalamat pa siya. member ng ICI that I was Diyos, given an pasalamat at nahuli ako. opportunity to Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. my side of the story. So, My side of the story, Diyos ko Lord. kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise and Facts, speculation. facts ng Kaya facts. the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it and I feel Diyos ko Lord. No need to question mga kababayan dahil lahat nasa paper trail yan mga kababayan. Permado lahat yan nila mga kababayan. Kung magbabase lang tayo dyan sa kanilang mga words, i-question lang, no! Walang, ano ba tong ICI mga kababayan? Marunong ba to? Sumisigaw na ang ebidensya mga kababayan dyan sa papel. Paper trail, lahat mga kababayan documented kung sinong pumirma dyan. Ang dali lang naman yan mga kababayan. Grabe natawa tayo dito sa bodyguard ni Tambalustos mga kababayan. Ang sama ng tingin. very, very happy and I welcome this opportunity. Happy pa! Happy pa daw siya mga kababayan na natawag sa ICI. Diyos ko Lord. Shut up! Yan mga kababayan si Zaldico. Yan ang kanilang ilalaglag. Lahat ng sisi sa kanya. Siya ang ulo, siya ang utak. Parang siya ang presidente mga kababayan na kaya niyang gawin niya by himself. Diyos ko Lord. Resource persons invited here and we shall wait for the same. Sir, do you think he should come back to the Resource person. Suspect ito mga kababayan Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission? Sa ICI? I'm ready to come back to the Ikulong na yan. commission anytime I'm invited so that if I Kurap. can share. Ikulong na yan. Kurap.
more information. Kulong na yan. Sir, yung comment lang. Release your SALN? Sir, you wanted to release your SALN? I will at the instance of the commission. So, Sir, yung figure. Eto mga kababayan, yung mga SALN nila, dapat historical SALN ha. Kanilang bank statement mga kababayan na history. Baka nilipat na lang mga kababayan, naiwan na lang dyan, ano na, barya na lang. Sir, pupunta po ba kayo sa DOJ? I'm not invited. Sir, yun pong sinabi nung witness ni Senator Marcoleta. And would you like to comment yung kay Orly? Oo, nagdala mga kababayan sa mga bahay ni Romualdez. Pati doon sa Aguado na malapit sa Malacanang. Oh, Dinay, what do you expect? What do you expect? The Oo, isip-isip pa mga kababayan, oh, kindat-kindat pa. Tingnan nyo mga demeanor ha. Oh, nag-isip pa. witnesses that were presented are Sige, isip pa. discredited already for having presented falsified documents. Oh, ayun na naman mga kababayan, yung kanilang ano lang, depensa, yung peking notaryo na ang sabi mga kababayan ginapang. Irrelevant na nga yun eh. Testimony. Irrelevant. Their testimonies have already been denied by the... But do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my... Hindi naman talaga part sa kanyang security. Ano naman? Mga tanga yung mga nagtatanong din mga kababayan. Parang para lang ma-discredit si Gutesa. Security yun ni Zaldico nga. Zaldico. Ako Bicol. Bakit ang tanong nyo, do you confirm that he's a part of your security? Of course not. Stupid. Thank you very much. Bakit hindi pinangunahan din ng administrasyon yung pagtutok sa issue? Ito na lang tayo mga kababayan, no? Itong mga kababuyan, mga kababayan ng administrasyon, diniscuss din natong sina Professor Malotetia. Ng mga flood control. Kasi pangatlo sa may pinakamaraming flood control projects na nakuha, yung mga Diskaya, dyan pala sa Ilocos, Norte. Kaya nagko-question din itong si Governor Chavit Singson sa sinseridad talaga sa paglaban sa korupsyon, Prof. Huwag na kayong umasa sa sinseridad ng mga na to. Lokohan na to eh. Ngayon parang nagiging star witness na si mga kababayan, Tambaluslos, Scholar. Oo, Admar, no? Di ba, ang usual tactic is doon ko muna sa balwarte ko para ko pakita sa inyo na malinis, walang hanky-panky dyan sa aking distrito o sa probinsya. Pero dineflect niya kaagad by coming up with Bulacan. Siya ang nag-come up ng Bulacan. Si Senator Ping Lacson dineflect rin, Oriental Mindoro. So may effort na i-deflect ang attention ng taong bayan. Hindi, dito na lang natin buksan. Hindi, ito na lang. Lipat-lipat. Diba? So lumabas. Diversionary tawag at dyan. ang Bulacan ang nadiin. So, technically, pag didiin mo ang Bulacan. Isipin nyo na lang, Bulacan pa lang mga kababayan ha. Ganun na karaming kababuyan. How much more sa buong bansa? Ang titingnan mo lahat ng mga Bulacan na politiko, Bulakenyo. At ang nakawan mga kababayan, hindi lang concentrated sa flood control. Pati na rin sa mga number one sa tingin natin mga kababayan, yung kalsada. Ginagawang mga kalsada mga kababayan. Napakalaki rin yan dahil all over the Philippines mga kababayan. Unfortunately, sa Senado, yun kaagad ang tinira. No? Sa House, walang Bulakenyo na reveal, no, na involved na mga congressman. Ilan lang yata, dalawa out of the total 6. Tapos, alam mo, ang lungkot, walang effort to even present the documents. Ito, ako nga, ang challenge ko, sige, lahat ng leadership position, yung unahin nyo. Ilocos Norte, Davao City, Sorsogon. Pati Davao, sinali nila mga kababayan, nakakatawa. At saka Leyte. Wala ka narinig. Diba? Buti pumunta si Sige, para patas mga kababayan, isali na ang Davao. Pero huwag kalimutan ang Leyte at Ilocos Norte. Challenge. Nagpunta na sina Magalong mga kababayan, sina yung DPWH na payat mga kababayan. Sino nga ba yun? Parang nakakalimutan. Nagpunta na sa Davao, walang nakita. Davao City ha. Iba po ang Davao Oriental mga kababayan. Ang dami, ang laki ng Davao Region mga kababayan. Nagpunta na sila sa Davao City, wala silang nakitang ghost project. Vince Dizon. Dizon at saka si... Nga sila sa Davao.
inuna nila mga kababayan talaga ha. Doon sila nakakita sa Oriental, yung may nalindulan mga kababayan banda. At saka doon sa Occidental. That time, advisor Magalong sa Davao City, no? Nakita nila. Sila mismo nagsabi, wala tayong makikita doon. Pero, wala. Pero pilit ng pilit na hinahamon na saan mo ginamit? Sandali lang, pinag-uusapan natin itong last 3 years bago ka pumunta dun sa Duterte administration. Pero pag nakita mo dun sa ICI, 10 years yun. Which means... Andyan na sa kanilang harapan mga kababayan, nagbulag-bulagan pa rin ang mga animal. Ay, hindi! Duterte dapat! Gunggong! Pag 10 years, that means 6 years ni Presidente Duterte, 3 years sa kanya, yun ang scope ng trabaho. So makikita mo, ganito na lang, why don't you investigate first your administration, dahil dyan nagsimula mga kababayan ang matinding kurakutan. Within 2 years lang muna, para hindi tayo mapapalayo. Gusto mo mapanagot ang mga kurakot? Sinasali nila ang mga Duterte mga kababayan dahil doon nila gustong i-divert ang sisi. Dahil malamang sa malamang kasali sila mga kababayan. Yan lang ang explanation dyan. Doon sa fine print ng executive order, na andun na 10 years. So, ang akin, isang diversionary tactic. Ganyan-ganyan pa ang kamay, ganyan-ganyan pang diversionary tactic na naman ito. Another diversionary tactic. Para ipakita na may ginagawa siya. Para ipakita na ako'y nagmamalasakit sa inyo. Pero ang pagmamalasakit, hindi yung i-deny mo na wala kang role. Diba? Dapat nga Diyos ko Lord, yung pagkagalit niya hindi commensurate dun sa nangyari. Katulad niyan, diversionary yan. Reveal niya yung top 15, no? Reveal niya yung mga regions. Reveal niya. And then after that, what happened? No? Makikita natin ikaw ang pinakamalakas na tao sa bureaucracia. You can readily come up with the evidentiary value of those documents. Bakit hindi ginagawa? Tapos makikita natin biglang one weekend naglabas ng partial list, no? ng mga insertions at may tinitira ng mga senador. Nagsalita lamang ang isang senador, naglabas na ng donor, ng contributor, no? Ay makikita naman natin, tingnan niyo lahat ang contributor ng mga politiko. Kaya nga ang nangyayari diyan, dati ang mga kontratista nagko-contribute lamang. Nung nakita nila, pwede naman pala tayo manalo, tayo na lang para hindi tayo magkaroon ng gastos. Kaya marami tayong contractor legislator sa House of Representatives. At kung titingnan nyo sa House of Representatives yan, sa Senado, wala ka namang makita dyan na associated to a having a construction firm or a family with a construction firm. Sa House, nakikita mo yung talagang conflict of interest na hindi nila natitingnan. Opo, dito naman po tayo sa issue naman po sa Senate Blue Ribbon Committee. Marami po ang nag-aantay na magpatuloy kasi marami pang mga question marks. Siguro kayo rin po, marami pang dapat na matanong, marami pang excited yung iba dahil dapat mapatawag. Una, gusto nila mapatawag si dating Congressman Zaldico. Ngayon na hindi na siya pwedeng sabihan na may interparliamentary courtesy kasi hindi na siya kongresista. Pati rin ang imbitasyon para kay dating speaker. Lutang pa nga yung issue doon kay pag-imbita rin kay former Governor Chavit Singson at iba pang usapin. Pero nagtaka sila na hindi na nasundan mula nung issue kay Master Sergeant Gutesa, retired Marines. After nun, wala nang nangyari at nahinto na until further notice daw. Tapos nag-file ng resignation bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Ping Lacson. Tapos ngayon wala nang plenary session dahil pagtutuunan daw yung budget na sinasabi naman ng ilan na natakot lang siguro yung kasalukuyang liderato ng Senado na baka magpapalit ulit, magkakaroon ulit ng
kudita na nabanggit ni SP Tito Soto yung mga possible na masusunod na maging Blue Ribbon Committee Chairman, pero tumanggi na rito si JV Ejercito dahil alam niya na ang limitasyon ng kanyang kakayanan, at si Senador Raffy Tulfo ayaw din niya natanggapin kung i-offer sa kanya dahil magko-concentrate siya sa kanyang komite. Anong nakikita niyo po dito ngayon sa unang Senate Blue Ribbon Committee chaired by Senador Marcoleta, tapos ni Senador Lacson? Maraming mga nabubulgar doon, unlike dito sa ICI na hindi talaga naisa publiko, unlike doon sa Infracom na tuluyan ng naglaho din yung kanilang investigasyon na Prof. Alam mo, Admar, ang nakakataka dyan, simula nung bomba na linonch ni Sergeant Gutesa, no? Nagtutuhog-tuhog naman ang testimonya Nagtutuhog-tuhog ang testimonya ni Yusek Bernardo, nagtutuhog-tuhog ang impormasyon na binigay ni Gutesa. At may mga bagong pangalan na linabas doon. Ako excited ako marinig kung ano sasabihin ng Paul Estrada at Mark Gestay, na personal staff ni Congressman ko, na siya ang nagbibilang, naghahati-hati, nagdi-deliver ng mga pera. Yun, biro mo, magmula nung nanghina si Senator Lacson, abay, hindi na natin alam kung ano nangyari doon sa dalawa. Diba? Ang tagal na. Imbis na nakuha at napag-usapan kaagad at nalaman natin, sa aking paningin, mahirap na makuha yung dalawa. Meron pa dyan yung mga sinabi ng abogado ng Diskaya Couple na dahil pumunta sa DOJ, halos na ibinigay ang mga impormasyon. Ano yung mga binigay? Alam mo, ang hindi ko naiintindihan, nung ako'y nagtrabaho dyan sa Senado, ang Blue Ribbon, walang role ang DOJ. No? Kaya nga sinasabi ko, may problema kung hindi maintindihan ni Senator Lacson na kailangan munang matanong ng Blue Ribbon bago i-subject dyan sa DOJ, kasi kailangan nilang ma-assess ito ba pwede sa WPP. Ako'y nagugulat kasi ilang beses na merong guest na kaagad bago magtanong, refer muna sa DOJ, mag-a-adjourn 1 o'clock, babalik yung guest at saka pagpasado sa DOJ at saka magsasalita. Parang intrusion na yun ng executive sa legislative. Ang Blue Ribbon is very capable of, they have lawyers there, both sa committee staff at siguro sa personal staff ni Senator Lacson. So, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nilang i-continue. Dahil ba papalapit sa pinoprotektahan nila? Akala ko ba walang proprotektahan, no? Nakakalungkot yan kasi napagduduktong-dugtong natin yung nangyayari nakikita ng publiko. Grabe, ganyang kalaking pera. Nakita natin even dun sa land bank kung paano naglalabas ng pera, no? So ako'y nalulungkot dahil imbis na natapos natin, biro mo ilang weeks na ito ng delay, wala tayong nangyayari. Ang parating nilang sinasabi, all of them, we need a strong case para talagang malitis. Ay, sandali lamang. Fact-finding nga Bayaan mo na pag may facts, check, o refer sa DOJ para ma-filean. Hindi ko maintindihan na merong sacred cows na pinoprotektahan itong inquiries na ito kasi suddenly tumahimik sa House, tumahimik sa Senado, ICI na lang. Ang ICI hindi nakikita ng taong bayan, hindi natin alam kung ano nangyayari. Doon sa mga information na nakuha ng Blue Ribbon, hindi naman ina-actionan ng ICI. Parang ang lumalabas may sarili silang track. Kinumbida si Senator Villar
Sa tingin ko, gusto ngang yung track na 10 years ago na term ng kanilang jurisdiction. So, ano yon, nagwi-witch hunting. Samantalang dito, klarado, meron na nag-leak. Si Gutesa nagsabi, meron pang sinabi na isang tao sa Appropriations Committee na nakakaalam ng listahan. Bakit hindi yun patawag? Merong sinabing Deputy Secgen ng House na kanang kamay at Chief of Staff ni Speaker. Bakit hindi yun patawag? No? Marami. Naandyan si Congresswoman Stella Kimbo na pumalit at part ng small committee. Bakit hindi patawag? Ang daming loose ends. So, sayang dahil yung galit ng taong bayan, siguro ang nakita nila, di naman yan mag-aano, rally-rally lang yan. Pero alam mo nyo, oo, mahaba ang pasensya ng Pilipino, pero wag ho natin paabutin dun sa sukdulan. Opo, no? Ito yung makikita mo rin na kaibahan kahit na noong during Duterte administration, yung investigasyon ng Senado. Kahit na ito'y laban sa administrasyon niya, 'di ba? Maraming issue 'yun yung investigation doon sa Pharmaly, yung investigation doon sa EJK, nandun pa yung pagpapahuba doon sa damit. Nag-resurface ulit yung mga videos na 'yon. Hindi yun inagapan, hindi yun ginipit, pero makikita na kumbaga meron talaga silang independence na busisiin nyo yun kahit na ang magiging subject ay ang mismong government. Makikita mo talaga walang pinapanigan. Unlike ngayon na ang napapansin, medyo may mga paglilihis na nangyari po, Prof. Oo, tama yun, no? Kahit nga ang Korte Suprema, pero mong tagal na ng GAA 2025, kung sana inaksyonan nila yun. Wala na tayong gulo ngayon na ayos, na declare unconstitutional, di ba? Giniyahan ang Kongreso sa pagbubuo ng 2026 budget. Pero bakit dinelay, no? Ang sabi, related dun sa Judicial Autonomy Act, no? Ang akin lang, oo, kailangan ninyo yan. Pero yung para sa taong bayan, gampanan nyo. Kasi nakakapanghinayang. Saan lalapit ang taong bayan? Kung ang executive ganyan, ang legislative ganito, ang Supreme Court ganyan. Parang may fail, yung sinasabi nga ng iba, may failed state na tayo. Ayoko naman sanang sabihin yan kasi naniniwala naman ako na hindi tayo aabot doon. Pero sa mga nangyayari ngayon, doon tayo patungo.